Mga kabida, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Pag-usapan po natin, ito pong hindi ho matuloy-tuloy na campaign sorties ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, dito ho sa Mindanao, mga kabida, kung maalala po ninyo, meron pong sortie, campaign sortie po itong si Pangulong Marcos kasama po yung kanyang mga kandidato sa Alyansa. Doon po sa Cotabato City, kung saan po ay opening din ng pinakamagong mall nila doon, Okay? Si Pangulong Marcos sana yung parang guest po nila, Subalit hindi po natuloy po yun, mga kabida, Bakit? Kasi meron pong insidente doon, dinagsa po ng mga tao yung labas mismo ng mall, okay? Nag-abang daw para kay Pangulong Marcos, subalit yung mga nag-abang po doon, napakaraming tao po, mga kabida, ay hindi mga supporters ni PBBM. Sila po ay mga supporters po ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Meron pang mga chanting doon, Duterte, 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 Sa halip na PBBM sana yung chanting ng mga tao sa labas mismo ng mall, po. Siguro, nakaabot po kay Pangulong Marcos yung nangyari. Kaya inabisuhan siguro siya na wag na lang tumuloy doon. So, yun po yung nakakahiya pong sitwasyon doon, mga kabida, sa Cotabato City. Pangalawa po, meron po sanang nakaschedule na sortie, campaign sortie, itong Alyansa sa General Santos City po, mga kabida, kahapon, April 5. Subalit parang hindi ho ata natuloy yung kanila pong rally doon. Okay? Kasama yung mga kandidato po ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Mantakin nyo, yung Jensen po, mga kabida, baluarte po yan ng mga Pacquiao, Pero hindi ho natuloy yung kanila pong rally doon sa Jensen. Hindi po natin alam kung ano po yung kadahilanan. Okay, mamaya pakinggan po natin. Meron po tayong ipaparinig po sa inyo yung rason kung bakit hindi natuloy yung campaign sorties po ng Alyansa sa Mindanao, mga kabida. Pangatlo, ngayong araw sana yung nakaschedule na rally at campaign sortie po ng Alyansa sa Kidapawan City naman, Subalit tila hindi ata matutuloy kasi may abiso na po. Parang the other day, may abiso na po na hindi matutuloy yung rally po sa Kidapawan City. For the information sa lahat po, mga kabida, ang Kidapawan City po ay solid Duterte po yan. Yung mismong mayor po nila dyan, si Mayor Paulo Evangelista, kaalyado po yan ng mga Duterte. In fact, siya po ang isa sa mga conveners po nitong PRRD coalition. Tsaka bilang patunay po at testamento po, mga kabida, na solid Duterte yung Kidapawan City, kung nakita po ninyo yung araw po ng kaarawan po ng Pangulo, dating Pangulo po, mga kabida, noong March 28, meron po silang ginawang pagtitipon doon, bilang selebrasyon sa kaarawan po ng dating Pangulong Duterte, mga kabida. Daming tao, napakaraming tao talaga. So, isang indikasyon yon na solid Duterte yung Kidapawan City. Baka yun po yung rason kung bakit ayaw pong tumuloy ito pong alyansa. Baka po mangyari ulit, mga kabida, kung ano po yung nangyari dun sa Cotabato City. Baka dumugin at makarinig lang po ng hindi magandang pakinggan yung alyansa para sa Bagong Pilipinas candidates po, mga kabida, doon po sa Kidapawan City. So, yun po yung hindi pa malinaw na rason kung bakit hindi ho sila natuloy. Until nakita po natin yung isang video, okay, ni Governor Tamayo po, mga kabida, ng South Cotabato. Ito pong si Governor Tamayo, siya po yung presidente po, mga kabida, ng Partido Federal ng Pilipinas, ang partido mismo ng Pangulong Marcos. Okay? Siya yung kumatawan po kay Pangulong Marcos doon po sa Cotabato City. I don't know kung kailan po yun nangyari. Kahapon po ba yun or the other day?
Okay? Para po sa isang proclamation rally po, ano? Okay, ng United Bangsamoro Justice Party. Yung partido po ni Muhakkar Iqbal at dating minister po ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, si Ibrahim, ano? Murad Ibrahim, mga kabida, ano po. Alright? So siya yung kumutawan doon. At doon po sa kanyang speech po, mga kabida, malinaw po, sinabi po ni Governor Tamayo, kaya daw hindi ho sila natuloy, ito pong si Pangulong Marcos at ang mga kandidato po ng alyansa, dahil po sa very hectic yung schedule po nila, no? Okay? Minsan daw, mabot po ng madaling araw yung kanilang pagpunta sa mga iba't ibang lugar, ano po, no? Kaya yun yung naging rason na hindi ho natuloy yung sa Jensan, sa Cotabato, at maging sa Kidapawan City, ano po, no? Pakinggan muna natin itong naging pahayag po, mga kabida, ni Governor Tamayo bago ho tayo mag-react. Narito po. Isang napakagandang araw sa ating lahat. Gustuhin man ng alyansa ng Bagong Pilipinas na pumunta ngayong araw, pero ikinalulungkot ko dahil sa sobrang daming schedule na meron ngayon sa Luzon area. Kagabi, halos madaling araw na silang natapos at yun ang naging dahilan kung bakit hindi nakahabol dito sa atin. Kanina, 2 o'clock in the morning, kailangan ko na pumunta ng airport para magre-representa sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at siyempre sa lahat na rin ng kandidato ng alyansa ng Bagong Pilipinas. Ayon po, hectic ang schedule, napaka-busy ang Pangulo at ang kanyang mga kandidato, ano, sa kanila pong sortie, most likely in Luzon, ano, kasi yung last po nila ata na rally sa Luzon, ano, sa Tipolo, ano. Okay? Now, yun po yung rason po, mga kabida, kaya hindi ho sila natuloy sa Mindanao. Para po sa inyo, maniniwala po ba kayo? Yun yung rason? Dahil ho sa busy po ang Pangulo, hectic yung kanila pong schedule. Supposedly, dapat inuna po nila yung Mindanao kasi unang-una, matagal na po nakaschedule yun, ano? Mga kabida. I think mga 2 weeks ago, okay, naglabas po ng schedule. Nakita ko sa mga balita po, mga kabida, na next target po nila, nabibisitahin po, mga kabida, ito pong Mindanao, no? Yung baluarte po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Subalit, medyo hindi ho nila na-calculate yung magiging reaction po ng mga tao, ano? Okay? So, ito, indikasyon po ito, ano, na yung Mindanao solid. Ano po, no? Mga kabida. Kung titingnan po natin yung survey, latest survey po ng Publico sa Asia, ang bulk po talaga ng suporta ng mga Duterte is coming from Mindanao, ano? Okay, so it goes to show lang talaga, mga kabida, na kung ano yung lumabas po sa survey, it reflected doon po sa actual na reaction ng mga tao, ano? Nung alam o nalaman po nila na pupunta ang Alyansa para sa Bagong Pilipinas at saka ito pong si Pangulong Marcos sa Mindanao, just like Cotabato City, manifested yung support po ng mga Duterte doon, ano? Okay? Doon pa lang sa labas po ng mall, ano po, mga kabida. Tsaka pangalawa po sa Jensan, baluarte po yan ng mga Pacquiao, okay? Kung tutuusin, pwede ho niyang gawin yung rally dyan, ano? Kasi kontrolado niya yung Jensen, eh. Subalit, hindi po natin alam kung bakit po hindi ho natuloy. Kung ang rason po, mga kabida, very hectic schedule, kailan pa po? Una-una, halos nalibot na po nila yung Luzon, ano? Tsaka, ang Mindanao, wala pa po, ano? Maliban lang siguro dun po sa Davao Region. Sa Davao del Norte, I mean. Okay, yung first
sortie po nila sa Mindanao, mga kabida, yung sa Davao del Norte po. Okay? So, yun po, no? Mahihirapan talaga sila dito sa Mindanao, mga kabida. So, anong sa tingin po ninyo, mga kabida? Natatakot kaya ito hong alyansa para sa Bagong Pilipinas sa kanila hong pagbisita po sa Mindanao? Baka ho yung kanilang pangamba po, mapahiya po sila dito, ano? Kagaya po sa nangyari po dun sa Cotabato City, mga kabida, ano po? Alam naman kasi nila na dito sa Mindanao solid talaga yung mga supporters po ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano po, no? Lalong-lalo na po, ito hong nangyari po sa kanya, mas lalong tumindi yung kanila hong emosyon, ano? Kasi meron kasing impresyon na ipinagkanulo po, mga kabida, ng Marcos administration, ito pong si dating Pangulong Duterte dun po sa International Criminal Court, ano? Hindi ho siya binigyan po ng patas na treatment, ano? Yung kanya hong karapatan ay nilabag, hindi ho siya binigyan po ng due process, ano po, dito po sa Pilipinas. Kaya siguro, nagalit ang mga tao, okay? Mas tumindi yung emosyon po nila. Yun po yung reaction po, ano, ng mga taga Mindanao, mga kabida. Kagaya po yung nangyari po sa Cotabato City. At hindi lang po sa Cotabato City yan, yung reaction, matinding reaction po ng mga Pilipino, ano, maging sa ibang party po ng Mindanao, ano po, mga kabida, ano po. Hindi lang po sa Cotabato, hindi lang po sa General Santos, sa Davao, sa Kidapawan City, kundi sa iba pang lugar po sa Mindanao. Kaya para po sa akin, mahihirapan talaga ito pong mga kandidato po ng alyansa para sa Bagong Pilipinas, ano? Okay? Mas lalong-lalo na po ngayon, na medyo yung kanilang endorser po ay lagpak yung kanyang satisfaction rating, ano? Yung si Pangulong Marcos sa pinaka-latest po na survey, mga kabida, ng Publicos Asia, no? So, kung ikaw mismo kandidato ka ng ng administrasyon, paano mo 'yon maiangat yung level ng campaign, ano? Okay? Yung tiwala po ng tao po sa inyo. Kung mismo yung nag-endorso po ay napakababa yung kanyang satisfaction rating po, mga kabida, no? Yun yung actually nakikita ko pong problema ng mga kandidato po ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. May dilema po sila dito, di ba? Siguro nasa isip po sa ilan sa kanila na mas maganda sigurong mag-solo flight na lang po ako, ano? Parang ganun no? Kaysa sumama dun sa campaign. Kasama po ang kanila pong endorser. Ito pong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po, mga kabida, no? So, kung Mindanao lang po yung pag-uusapan po natin, mahihirapan talaga sila, no? Siguro, kung meron man pong boto na makuha po sila, pero majority ata, no? Doon po sa mga kandidato po ng kabila, no? Kasi ang tingin ko po dito kung meron man pong mangyaring botohan po ng mga taga Mindanao, most likely sympathy vote yung mangyayari po, ano? Okay? Yung mga kandidato po ng PDP Laban, kung tutuusin po natin, titingnan po natin yung kanila pong popularity po, mga kabita, hindi naman gaano ka-popular yun Mas popular pa yung mga kandidato po ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, ano po, no? Pero dahil dito sa nangyari, baka magkakaroon po ng sympathy vote. Okay? Imbes na sa kanila yung boto ng mga taga Mindanao, okay, baka dun po sa kabila, sa PDP Laban. Dahil kaya nga, yung sinabi ko po, sympathy vote po, mga kabida. Dahil sa inis, galit ng mga taga Mindanao, dahil sa nangyari po sa isang taga Mindanao din, ito pong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, para po sa inyo, anong sa tingin po ninyo dito sa hindi pagtuloy ni Pangulong Marcos at ang kanyang mga kandidato sa kanila pong sorties dito sa Mindanao? Natatakot kaya sila, Meron kaya silang pangamba na baka mapahiya lang po sila dito sa Mindanao, You can comment down, mga kabida. And sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all
para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.